Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibyo natin, nasiraan na si Impacta. Aba, kabado si Lacson. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin mga kababayan. Pasok Auntie Claire. Mga sinasabi ni VP Sara, ito, pakinggan niyo gusto si Auntie Claire. Ito talaga si Auntie Claire, okay? Walang pwedeng umangking gamans. Oh, Kundi. Tapos, patay. Parang nasisiraan na talaga dito si Auntie Claire, ha? mantakin niyo ho yan. Ano na eh, kahit naman tayo Sad-sad dito na. sa PH update, kahit natungtuwa tayo sa pagbanat, wala na tayong sound effect na pak. Iba na yan eh. Iba na kumbaga sa aeroplano, medyo sumasadsad na yan, di ba? Sadsad na, wala hindi pa na. landing ha, pakrush yung aeroplano nito. Wala na sa Auntie Claire. Pok. Eh, pambira. Yan. Yan, no. Diba? Oh. Oh. Tapos, ang mangyayari ngayon, ganito na lang. Uy, ano Nak- yan? Tawado pala. Mayroon pang sound effect ng puso, ano yun, kumukubog-kubog oh. Kabog pa. Pala na baril na dapat humihinto pa. Huminto. Humihina pala yung tibok. Humina. Ano sabi dito? Sedative ng makapagpahinga ng utak ni PICC. PICC. Ano? Praning impactang clear kasi. Correct. Pasahin sa baba. Bala na ako kasi. Hanap nga ako ng mga ano dito, Hanap sound ka, effects, hanap mga ka. ka-clear. Oh, hanap ka. Oo, Makaka-clear. Grabe. Yan. Oh. So, di ba, mangyayari yan, bang. Pang. Tapos, ang tibok ng puso, dug. Wala na. Wala na talaga. Pasok. Kumbaga, di ba sa ospital, pagka makikita ng doktor, hahatulan yan, iuwi nyo na. Pakain nyo na yung gusto niyang pagkain. Ibigay nyo na yung gusto niyang gawin. Ganito si Auntie Claire, pagka pinakonsulta natin to, sasabihin na ng iuwi nyo na siya, pakain nyo yung gusto yung pakain sa kanya. Grabe na. Di ba? Isipin nyo, tagapagsalita yan, alter ego yan ni Marcos yun. Huwag mo Parang wala na talaga to sa hulog si Auntie Claire mga kababayan. Sa bagay, sabi niyo nga dati, no, iba po yung kanyang personalidad bilang vlogger, iba rin po yung kanyang personalidad pag nasa PCU po siya mga kababayan. Pero di ba kung iisipin mo mga kababayan, isang tao lang naman yan eh. Si Claire Castro pa rin yan mga kababayan. Whether we like it or not, whether you like it or not, si Claire Castro pa rin yan. Whether tagapagsalita po siya ng Pangulo or vlogger po siya dyan sa katayuan niya ngayon, isa lang pong ipinapakita niyan. Yan po ay walang iba kundi si Claire Castro mga kababayan. Wala na talaga to, sad-sad na mga kababayan. naman sabihin sa amin, Auntie, na hindi kumuha ng tagapagsalita itong si Marcos Jr. Huwag nyo naman kami lukuhin na ganyan. PCO. At yung pagkatao mo, hindi ka naman hati sa dalawa, di ba? Correct. Yaan po sa vlog na to, ikaw din naman yan. Hindi mo di ba? Alter ego ka ni Marcos Jr. Ngayon, bilang PCO Undersecretary Yusek Claire Castro, meron kang alter ego pag uwi mo sa bahay. Baran ho natin itong si Sir Eli Saludar, ha? Yung Lacson Nyore. Oh, may hawak din na ebidensya si Shen Cayetano. Video niya ho ito. Ito po mga kababayan, yung hawak na ebidensya. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, nagsalita ng mga kababayan patungkol po dito kay Senator Pinky Lacson mga kababayan. Hindi lang si Lacson ang may hawak. May hawak din si Senator Cayetano. Ito, pakinggan po natin to. Ni Senator Lacson kasi sabi niya, I crossed the line. Kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig. At kahit hindi nangyari sa Taguig, ako na lang may kasalanan. Alam nyo naman since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente. Mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director,
ni hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Di ba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming. Baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha, sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waste, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implement to around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon. Pangalawa po, business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So, ayoko pong madamay-damay. Medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus, wala naman po tayong magagawa doon. Kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po, sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang atin mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, linawin ko yon ha. As we demand the best from government, we also have to demand that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do. Di ba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, di ba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Correct. So dadagdagan ko yon, di ba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa iyo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre, ilalaban natin yung katotohanan. So yung bakit kailangan natin lumaban? Kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. At kahit naman po ako, nung hindi po ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no, kuyog, tapos kaso, tapos kulong. At isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So makita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa.
Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Correct. Chis Escudero. At nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. Dumistansya. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, doon pa muna po ako sa Parang yung presidente lang natin bakit tayo naging ganito? Bakit tayo nagkaganito? Di ba? Si President Bongbong Marcos. sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, Pero lahat ng kinakasuhan, mga mga minority senators, mga kababayan, kaya nakakapagtaka rin, no? Minsan, di ba? iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita. Talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po, mahirap. Marami akong kinailangan sabihan na wag nyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Diba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin, pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Correct. Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson ay never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat na kampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko halimbawa libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal kapag ka-final nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman in the independence sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree, tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Chis, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson, ba't nagkaganon? Problema, di ba, nagkaroon ng coup sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, ako naman po ang tinututukan niya.
Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ang Malacanang, wala yung iba. I don't really know, and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, Pero mahirap naman siguro paniwalaan mga kababayan, no, na walang kinalaman dito ang Malacanang, no? Siguro, pero kung kayong tatanungin, may kinalaman po bang Malacanang sa mga nangyayari ngayon? Kasi para sa akin, siya nga pong tinuturong mastermind, di ba? naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. Correct. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagfa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Tagig na hindi po taga-Tagig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng daan-libong tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam nyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, Grabe. tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin. Diba? Huwag nating isang tabi yung batas. So sabi nga nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinupost o sinasabi, ako naman po ay sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya ay cross the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court
ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. So kinumpare ko lang to, no? So sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin pwede na natin isupina, 'di ba? Yung BIR, AMLA at saka no. Ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang SALN mo, hindi ibig sabihin may mali. So hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course, sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na na-stress kayo. Kasi kung yun yung interpretasyon, ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali or may corruption. Hindi ko sinabing ganon. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na may anomalya sa Taguig, so syempre sabi ko, edi side by side tayo. 'Di ba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. O tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa iyo. And then, ang dapat primary investigation, yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay, so ano nangyari? At bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako. Sabi niya, may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang, wala. O tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. But reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano na mag-chacha or mag-charter change at alisin ang senador. Ayaw naman natin yan. Sabi ko, yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sabi ko, yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh. So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle, na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel, o dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tignan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan ikulong. O okay na. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay. So sabi nung ibang mga senador, anong pwede natin gawin? Sabi ko, ayusin lang natin. Di ba? Imbestigahan ang dapat imbestigahan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko,
walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So, for example, sa kuryente, di ba? Yan po ba ay batas lang o meron talagang kumikita dyan? Yung presyo ng langis, yan po ba talaga ay dala lang po ng Middle conflict East, sa Middle East o meron po talagang mga oil companies na nagte-take advantage? Correct. Kaya marami nagagalit sa akin. Kasi whether yan po ay online gaming, whether yan ay vape, hindi ako pwedeng tumahimik dyan. Bakit? Mas takot po ako sa Diyos kaso sa tao. Di ba? So syempre po, gusto ko na may tiwala sa akin ng tao. But if it's a choice between one audience, God, and pagmamahal ng tao, ang pipiliin ko pagmamahal ng Diyos. So blessing sa akin ng Panginoon na nandiyan kayo at sumusuporta at lalo kayong dumadami na nanonood dyan sa Facebook at sa YouTube at sa social media. Mamaya I'll go to talk about yung traditional media, no? So, nung ako'y tahimik, nagagalit si Senator. Nung ako'y nagsasalita, hindi naman araw-araw din yun eh. Sabi nila, araw-araw nagfe-Facebook. Tignan nyo po yung mga post ko. Hindi po araw-araw yun. I think it was 2024 or 2025 yung aking Cayetano in Action 365, no? At iba din mga topic natin doon. But ang point ko, nung ako'y nagsasalita, ang daldal ko daw, ang dakdak daw ng dakdak, kung ano-ano daw sinasabi, ano na nangyayari sa akin. Nung tumahimik naman ako, araw-araw may bago, baka guilty, hindi mapaliwanag. Tapos ngayon sasabihin na humihingi ako sa kanya na itigil niya. Hindi ko po, sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon. But syempre, pagka medyo may sinabi na tingin ko ay kailangan sagutin, sasagot ako. So, for example, let's go to the mainstream media or traditional media, TV, radio, dyaryo. Nung bata ako, pag sinabi ko, halimbawa, magnanakaw si Juan de la Cruz, siguro on the first day, lalo ko si Juan de la Cruz ay kilala, lalabas yan sa front page, sa inner pages, babasahin sa radyo yan, baka lumabas sa news na Cayetano says, Juan de la Cruz is allegedly magnanakaw. Pero pag yung second day, sinabi kong nagnakaw ng bahay yan, nang-agaw ng lupa, pero wala akong puweba, wala akong nilabas na specific, baka hindi na ilabas sa news yan. Pag susunod na araw, sasabihin ko, carnapper yan, pero hindi ko maturo ko anong kotse ang kinarnap, hindi na lalabas yan. Pero kay Senator Lacson, everyday nag-tweet-tweet, may ghost, baka hindi ghost, double appropriation, baka isang picture, baka ganito. Araw-araw, nasa lahat ng dyaryo, nasa news. Hindi ko alam kasi hindi ko naman pinapanood interviews niya. Kung tinatanong man lang siya, Sir, ano yan, saan? Pero nire-report, di ba? So, wag din magtaka yung mga kapatid nating sa traditional media, sa mainstream media, kung bakit mas marami ang may tiwala ngayon sa independent vloggers, kung bakit sa Facebook, YouTube na nanonood yung iba. Correct. Kasi nung araw, iba yung editorial standards, iba yung journalism, yung bigat. So, I mean, in general, nandiyan pa. Pero in my case, no, and in many cases, tignan nyo yung sinasabi ko, di ba? Na 1 week, inaaraw-araw kami. Tapos, halimbawa, yung sinabing, we're worse than Bulacan. No, napakalaking, ano ba yung pondo sa Bulacan, sa isang distrito lang yon, times 5 ba? Kaso sa Taguig. Tapos sa Taguig, yung pondo, kasama naman dyan mga kalye, kasama dyan mga multi-purpose buildings, school buildings. At sa Taguig, makikita nyo, gumaganda ang buhay ng mga tao. I really don't mind the investigation. Basta patas lang. So, concern po yan ng buong Senado at ng mga kasamahan. Kaya lang nga, medyo ilag din kay Senator Lacson. And ayaw ng maraming senador na may gulo. So for example, today, di ba? Alam nyo po, hindi ko ka-close, hindi ko kasundo si Senator Erwin. Pero I support yung hearings niya sa Committee on Energy para mapababa ang presyo ng kuryente. Nag-privilege speech siya, hindi na ako nag-interpellate. Bakit? Baka matumbok niya eh.
pag natumbok niya, kahit hindi ko siya ka-close, at bumaba presyo ng kuryente, good for all of us, di ba? So, hindi ko na po sinagot yung mga reasons kung maghihiring o wala. Kasi nga, marami pang pag-uusap. Ako mismo, hindi ko, without Senator Marcoleta, without Congressman Mike Defensor, I don't know sino pa yung mga witnesses na pwede. Marami ako alam, marami akong nakita. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po mga kababayan.